Simulan po natin ang atin pong discussion, no? Sa question po ni Al Kindepas, no? Ito po yung kanyang question. Good day po. Nagpa-process po kayo ng Pag-ibig Housing Loan. Pwede po magtanong, may binebenta sa akin na bahay po na nasa 1.6 million cash, pero wala po ako cash na pera. Plano ko po sana ipasok siya sa Pag-ibig para makuha ko ang bahay. Kung baga, Pag-ibig po bibili ng bahay at sa Pag-ibig na ako maghuhulog po. Pwede po ba yon at paano kaya ang process po? So based po sa question niya, ito po yung klase ng private property, no, or yung for sale by owner. Hindi po ito yung typical na binibili po natin sa particular housing developer. Note po na sa pagbili po ng property, pwede po tayong bumili ng mga lumang property under po ng mga private owners na, or pwede po tayong bumili sa mga new housing project. Magkaiba po ang setup at ang process pagdating po sa housing loan. Kung tayo po ay bumibili sa particular housing developer, ang housing developer na po ang nagpa-process ng ating housing loan. At of course, syempre yung mga documentations, pagdating po sa title ng property, yung mga permits, developer na po ang nag-aasikaso. Pero kung tayo po ay bibili ng private property o yung old property, iba po ang setup nun. At naka-indicate naman po ang ating setup sa Pag-ibig website mismo, makikita po natin. So, open lang po natin ang ating pong website para po makita po natin, no? So, pupunta po kayo sa Pag-ibig website na kung saan sa housing loan po, no, doon kayo pupunta. So marami pong iba-ibang ano po dito, iba-ibang type of housing loan, no. Pwede kayong bibili sa accredited developer, pwedeng bibili kayo ng house and lot, no, sa individual seller. Pwede rin po maglo-loan kayo kung mag-improve kayo ng bahay, renovation or magko-construct. At iba pa po, no, pwedeng refinancing, pwede pong pag-purchase ng condominium, no. At yung question po na sa atin pong YouTube channel ay ito po, purchase of house and lot. So i-click nyo lang po ito, no, pupunta po kayo doon. So basically, marami pong nakalagay dito, no, including yung mga requirements. Pero mamaya, babalikan po natin yan. So ito po yung steps, no, para lang po makita po ninyo yung steps pagdating po sa typical po na housing loan, no. So nakalagay po dito sa step 1, prepare your duly accomplished housing loan application form. So ito, ipiprint nyo lang po, then pipill outan nyo along with other requirements and submit it to the nearest Pag-ibig Fund branch, no? Tapos you may be required to pay a Pag-ibig Funds processing fee of 1,000 and appraisal fee of 2,000 kasi po i-inspect po nila yung property. So ano ba yung mga requirements na yan? So balik po tayo dito. Ito po yung mga requirements po na yan, no? So mag-accomplish po kayo ng 2 copies. Meron po kayong 1 by 1 ID. Tapos ang proof of income, depende po kung kayo po ay locally employed, kung kayo po ay self-employed, kung kayo po ay OFW. Of course, syempre, pag kinlik natin, usual naman po ito kahit po sa mga housing developer, yung Certificate of Employment with Compensation or COEC, no? Yung tinatawag po natin na COEC. Income Tax Return, ito, ini-issue naman po ito ng employer o yung BIR Form 2316. 1-month payslip, no, with last 3 months prior to date of loan application, with name, ganyan, no. So yan po yung proof of income. And other, syempre, iba pang government ID, kasama po yung sa inyo pong asawa, no, or co-borrower kung meron po kayo co-borrower. So list of IDs, nakalagay din naman po dito. I-click nyo lang po dyan kung ano po yung mga valid IDs, no. Tapos, in case of discrepancy, kung sakali lang may discrepancy, mag-submit lang ng notarized affidavit, halimbawa sa details ninyo, ng pangalan ninyo, no. Tapos, latest title in the name of borrower or relative of the borrower. So yung nagbaborrow, kayo po mismo na bumibili, no. So paano ka magkakaroon ng title, no, dito na nakapangalan na sa iyo? Kasi ito po yung part ng requirements po nila. So kapag ka po you will receive an SMS and a call from Pag-ibig Fund for the schedule of inspection of the subject property. So ibig sabihin, yung property po na binibili ninyo sa seller, no, i-inspect po yan ng Pag-ibig. Kaya nga po magbabayad po kayo ng processing fee na 1,000 saka appraisal fee na 2,000. No? So, based po dito sa nakalagay po dito. No? And then, step 3, you will receive a notification through your registered number and email address regarding the result of your application once the necessary inspections are conducted. So, makaka-receive po kayo ng email or ng text pagdating po sa inyo pong application once natapos na po nila yung pag-CCI.
Now, nakalagay po dito sa step 4, if your housing loan application is approved, go to the Pag-ibig branch to claim the copy of your notice of approval, no, and loan documents. Read and sign the documents and submit the requirements indicated in your NOA within 90 calendar days. So, ibig sabihin, bibigyan po kayo ng 3 months. At kasama na nga po dyan yung paglilipat po ng title from the seller to you as a borrower, no? So, ililipat po yung title sa inyo. Tapos, kasama na rin po yung iba pa po dito, no? Updated tax declaration, contract to sell, nandyan po yan, no? Authority to deduct loan amortization. So, nakalagay naman po dito, no? So, kailangan clean yung title, no? May nakalagay pong terms and condition dito. Clean yung title with collateral that does not involve rights, pre-patent. Ibig sabihin, yung mga binebenta na rights lamang, hindi po pwede yon, no? Kung lote, dapat 28 square meter more than mas malaki po sa 28 square meter. Kung condo naman 18 square meter, no, dapat more than 18 square meter. Tapos with road right of way of more than 1.5 meters. Land types classified for residential use. So, ibig sabihin, hindi po dapat pang commercial, di ba? Ito pong mga terms and condition po nila. And then, of course, syempre, pag okay na yan, na-comply mo na yung mga requirements sa NOA, kasama nga yung paglipat po ng title dyan within 3 months. Of course, syempre, you, together with the property seller, will receive an SMS and email from Pag-ibig Fund notified that the loan proceeds are already available for release, no? Proceed here to view requirements for check release. So, pag kinilik mo ito, pupunta ka rin talaga dito sa mga requirements na binasa ko po sa inyo kanina. So, babalik ka lang din po doon. No? Tapos, of course, syempre, magbabayad na po kayo ng payment niyo ng amortization niyo monthly. Depende po doon sa loan term, no, na nakuha po ninyo. No? So, yun po yung basic step pagdating po dyan sa mga bibili po kayo ng private or old property. Ang certain po dyan, concern madalas yung seller, cautious po siya, no, na ilipat yung title pagdating po sa borrower. Bagamat syempre, papakita mo naman na meron ng notice of approval from the Pag-ibig. At yung magiging loan proceeds naman talaga ay mapupunta doon sa particular po na seller. No? May naman po yan, legal documents na pangahawakan din yung atin pong seller dyan, no? Of course, syempre, hindi naman i-release ng Pag-ibig yung loan kung kulang po, no? So, kaya isa po yan sa mga criteria. No? So, yan po yung ating kasagutan pagdating po doon sa pagbili ng property na hindi po through the developer. No? Iba po kasi pag through developer, yung developer na mismo ang nag-aasikaso. Lahat po, pati yung pag-transfer ng title, ang developer na po nag-aasikaso. Kaya po mas mabusisi lang talaga kapag bibili po kayo ng lumang property sa private owner or sa individual seller. So mas marami lang po na proseso ang pagdadaanan.